movies you watch. Ang mga films or videos, anything, TV shows, hindi lang movies na 1.5 hour na movie. Not necessarily yung ganong klaseng film, pero any video, anything na pinapanood natin. Ang ating verse ay katulad nung binanggit ko kanina sa the music that you listen to, Philippians 4:8 pa rin. Kasi ito talaga yung napakagandang guideline pagdating sa pag-iingat natin sa ating mga napapakinggan at ngayon sa ating mga napapanood. Philippians 4:8 says, whatsoever things are pure, let's read it all together. Whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, think on these things. So meron lang akong mga nilagpasan na mga verse pa, pero yan yung main na message. Kung ano yung banal, kaaya-aya, yun yung ating mga iisipin. At magandang guide na ito pagdating sa pag-aaralan natin regarding the movies that we watch. Fiction versus reality. So pagdating sa movie, ito yung isa sa maiisip natin agad. Unang-una hindi totoo at hindi nakabasa sa reality yung mga napapanood natin. Excuse me. We might not be aware that Satan is using worldly movies to deceive us. Most films are not really based on reality, but promote fantasies is very deceiving. For example, yung mga movies na patungkol sa mga animals na nagsasalita, gano'n. Although may mga cartoons na ganyan, and we can't say na masama yun, pero actually kasi sa Cartoon Network, sa mga bata, kapatid nyo, pamangkin nyo, kung may anak yung iba dito, masama ang panunood ng Cartoon Network, to be honest. Kasi violent ang mga palabas dito. I suggest, kasi kung may pamangkin din ako na talagang halos makita niya ang paningin niya may robot. So, mas maganda yung Disney Channel. Since may Cartoon Network kayo, malaking possibility na may Disney Channel, kaya Disney Junior. Kasi mas pang-bata talaga yung mga movies. So, yung Cartoon Network actually pang-matanda yan. At kahit sa matanda, hindi siya magandang talaga. Diba? Si Oggy, diba? Yung mga cockroach, si Jerry, at si Tom. So, mga violent mo itong tinuturo. So, naisingit ko na yan. However, marami ng movies na about zombies, about vampires, about sa mga witch, ganun. Although sa totoong buhay may mga witch talaga, meron talaga nagpa-practice ng dark sorcery, pero ang pinopromote kasi ng mga palabas, mababait ang witch, tapos okay yung ginagawa nila. Pero when we read and study the Bible, makikita natin na talagang nakaka-deceive ang sanlibutan na ito. Minsan akala natin, cute naman yung movie, feel good naman, parang yung sinasabi ng iba. Pero sa harapan ng Panginoon, meron talagang mga scene na hindi kaaya-aya at mga content yung mga palabas na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. So we should not enjoy watching movies that are based on lies and deceit. I'm not saying na masama manood, like huwag kayong manood ng Avengers, for example. Kung makakanood tayo ng ganyan, minsan kasi, nabawa, hindi maiwasan, nasa TV, ganyan. I'm not saying na pati nyo agad, huwag yung panoorin si Captain America. Pero kung yung ating isipan, kaya maging alert sa panonood, we can watch. Pero malaki kasi ang possibility na hindi, na madideceive ka ng mga palabas. So I'm just saying na huwag maging movie addict at mag-ingat sa mga pinapanood na palabas kasi hindi natin napapansin na a-adapt natin yung mga bagay regarding doon. Let's consider horror movies na ang particular focus is demonic activities. Scripture makes it clear, Ephesians 6:12, yung earthly struggle natin, yung nilalabanan natin sa mundo na ito, is against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil. At ang mga Christians, aware yan na yung reality ng mga demons, ang ginagawa nila sa kanilang existence is to steal, kill, and destroy. Yan yung isa sa ating quote kanina, diba? Sa game. Tama ba? Ano ba yan? Diba? Yung the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Yan ang trabaho niya.
natin, kaya nakawin yan ni Satan, kaya niyang pumatay ng ating mga kaluluwa, kaya niyang sirain ang buhay natin sa kanyang kaluluwa sa atin. At kapag tayo, we enjoy watching horror movies. Kung sabihin ba, at hindi naman mag-enjoy, sigaw ako ng sigaw. Hindi naman ako masaya malood, natatakot na ako. Hindi yan maganda sa harapan ng Panginoon. Siguro okay na yung magugulatin ka, pero kapag natatakot ka sa pinapanood mo, nadideceive ka na talaga ni Satan. Because we know, hopefully ma-seminar din natin ito na all about yung mga multo, aswang, ganyan. Na, oo, may aswang, pero talagang form na ng evil, ginagamit ni Satan para turuhin ang mga tao, talagang gawain ang kasamaan. Kaya hindi tayo dapat natutuwa o na a-attract o na-entertain sa kanila. At ganun din yung mga multo, diba? Nagpanggap na yun yung namatay ng lolo, hindi yun. Diba? Na alam natin through the Bible na a man that is appointed to man to die once, verse 9:27. And after that, the judgment. So, hindi na sila nagsistay dito sa mundo. Kaya naman, alam natin na dinideceive tayo ni Satan pagdating sa mga bagay na yun. Amen? Tatakutin tayo sa Satanas. Lulukuhin natin na matakot ka, yung Diyos mo maliit ko para sa white lady dyan sa likod ng pinto sa gabi. Diba? Yung minsan pa, akit ka ng hagdaan kasi feeling may humahawak sa'yo. Diba? Sumamadali ka naman, mukhang ewan. Sabi sa Bible, hindi tayo binigyan ng spirit of fear. Courage, dapat. Amen? Amen. Kaya pag meron sa inyong natakot pa, no, talagang sambitin natin ang pangalan ng Panginoon. Jesus, there is power in the name of Jesus. At kahit mga demonyo, natatakot sa pangalan ng Panginoon kasi Jesus ay Almighty. Natalo na niya si Satan. Amen? Again, mamimili na lang tayo ng side. Meron ng winning side. Pipiliin na lang natin kung kaninong side tayo. Kung magpapakaloko tayo sa mga multo-multo, white lady, kapre, ano ba? Ano ba yung mga aswang? Ako, matutuwa si Satan kasi naloko niya tayo. Huwag natin hayaan na masira ng mga pinapanood natin yung ating paniniwala na yung mga tinuturo ni Jesus through the Bible. As such, this is a subject that should not be taken lightly. Again, I hope na huwag natin baliwalain itong mapag-aaralan natin na ito, even sa akin, dahil nanonood din ako ng movies, and lalo ko naliwanagan na hindi tayo dapat na-entertain sa mga bagay na ito. Watching horror movies and any other worldly movies as well must never be considered as a form of entertainment sa mga Christians. Dahil tayo ay nasasayahan, naliligayahan lang sa kabanalan at turo ng Panginoon. Kaya, minsan man siguro isipin niyo, ang KJ talaga ng Bible. Pero hindi. Ginagawa ng Panginoon para sa atin din. Hindi lang para malugod siya, para na naman yan sa ating ikabubuti. Next slide. So we must lead our eyes. Katulad ng napag-aralan natin sa Boy Meets Girl na i-lead ang heart, i-lead din natin yung ating mga mata. The more we spend our eyes dwelling on worldly things, the more that we could conform to it. Kaya mag-ingat tayo. Kapag nakikita mo dati, halimbawa, lumaki ka sa isang pamilya na nag-aaway, nag-ubog-buga, nag-umurahan, di ba ma-adapt mo yun paglaki? Kapag lagi kang nanonood ng mga horror movies, baka lumaki kang, hindi naman mukhang aswang, pero baka either sobrang matatakot ka sa aswang, i-imitate mo yung mga ganon. Kaya pag Halloween, na hindi natin dapat sila-celebrate, no? Na kayo mag-post ng bibigo-bigo dyan, inedit,
mag-grow. Huwag na huwag. Kasi hiwalay yan sa kalooban ni Lord Jesus para sa atin. Next slide. Before Apostle Paul wrote this verse in Romans 12:2, sinimulan niya muna sa Romans 12:1. But tayo hindi mag-conform sa pattern of this world. Kasi, we must present our bodies as a living sacrifice, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung reasonable, ito yung nararapat na service o paglilingkod natin kay Jesus. Inaalay natin hindi lang yung ating mga mata sa pagbabasa ng Bible, lahat ng parte rin naman. At ang focus nga natin dito is yung eyes natin when it comes sa movies na mga pinapanood natin. Pero lahat na ng parte ng katawan ay hindi natutuloy dito. Yung paa mo, hindi ka pupunta sa mga hindi mo dapat puntahan, diba? Sa mga lugar na pupunta ng mga makasalanan, mga club, ganyan. And then yung mga kamay, hindi mo hayaan na magnakaw, o hindi mo hayaan na tamarin, diba? I-present kasi natin yung ating katawan, every body part. Kasama dyan yung ating bibig, yung mga sinasabi natin, yung mga pinapakinggan natin, yung mga tinitignan natin. Ewan ko inaamoy na. Pero siguro kasama rin yun. No? The psalmist said in Psalm 95:15, "Mine eyes are ever toward the Lord." Ito yung faith ng nagsulat nito. Ang kanyang mata ay talagang sa Panginoon lang nakadirekta. Ito yung ating dapat gayahin. Although dahil na nandito tayo sa mundo at makasalanan tayo lahat, kahit Christians hindi naman tayo perfect, nakikipaglaban, nakikipagdigma. Yun talaga yung term, may battle between good and bad na sabi nga ni Apostle Paul, ayaw kong gawin pero ginagawa ko. Diba? Yung mga bagay naman na gusto kong gawin, hindi ko ginagawa, nahihirapan siya. So, the same with all of us. Aminin natin na ang hirap talaga na magpakabuti. Pero ito yung ating aim. Hebrews 12:2, fix our eyes on the Lord, looking unto Jesus. At nagtugma ang sinabi ng psalmist dito sa verse 15 ng chapter 25, "My eyes are ever toward the Lord." One thing pa naman natutunan natin sa Psalm na yung ating mata, it can be darkened. Consider and hear me, O Lord, light in my eyes. Sabi sa Proverbs chapter 3, diba, na do not be wise in your own eyes. Kasi minsan, dahil ang mata natin ay naluloko ni Satan, na nadideceive din tayo na yung paningin natin. Halimbawa, yung example natin kanina na pag may mali tayo, hindi natin makita yung sarili natin, na darken. May times na, di ba, kapag nagsimula pa lang tayo sa Panginoon, pag nakikinig ng preaching or Bible study, parang wala tayong desire. Kasi nakasala ang ating puso, ating mga tenga. Yung mga mata natin darken. So, kaya yan baguhin ng Panginoon kung ahayaan natin siya. Being committed na i-offer yung ating mata as a part ng Romans 12:1 ay ibig sabihin magiging careful tayo sa lahat ng ating titignan. Amen? Amen. So let's continue. We can read examples sa characters ng Bible na committed sila na ilid yung kanilang mata sa Panginoon. Si Job 31. Sa Job chapter 31, I'm not sure if si Job to or maybe yung friend niya. Pero sabi na nila dito, I made a covenant with my eyes. So sana tayo rin, let's make a covenant na, Lord Jesus, I want to offer my eyes sa'yo na kung may makita man akong pangit, tulungan mo ako na alisin yung mata ko doon, or kung hindi ko mapigilan, halimbawa nasa environment ka, halimbawa sa school, talaga yung mga friends mo mga makukulit, hindi mo maiwasan kasi papasok ka sa school. Pero you ask, first strength na huwag akong mag-conform sa pattern nila, huwag ko silang magaya, lumakas yung faith ko, sila yung maakay ko, hindi ako yung maakay nila. At yun yung pag-aaralan natin sa last part, sa part 6, no? Part 5. So, meron pa dito sa Proverbs 4:25, ito, mas specific to. Let thine eyes look right on and let thine eyelids look straight before thee. And yun nga, yung Hebrews 12:2 na isa pa nating favorite today, looking unto Jesus. Yan yung ating aim. Every time na natatempt tayo ni Satan, pag yung konsensya natin umiral, umalis na tayo agad dun sa masamang situation na yun. So pag may pinapapanood ka na hindi ganda, alisin mo na agad yung focus na ba. Next, last na to, shine your light. We must ask ourselves, kapag yung mga pinapanood natin, naaapektuhan ba yung puso natin? Siguro pag commercials, hindi naman masyado. Diba? Although, yung ibang commercial, diba, deceiving
katawan, pero yung soul, diba, sabi sa Bible. So, mahirap lang. Ang hirap din naman kasi, diba, na ang corny mo, hindi malaleft out ka ng iba. Pero, kung tayo magpatalo sa ganun, may dinilisitan, kung tayo matakot, let's stand up para kay Jesus. So, magiging good example tayo sa kung ano yung ginawa ni Jesus. Parang, nag-comment tayo na mag-iingat tayo sa mga papanoorin natin. Again, if you're seen by others watching ungodly movies, it can send a wrong message to them na nag-enjoy tayo sa mga ganong bagay at hindi yung pruweba o ebidensya ng pagiging ilaw sa madilim na mundo na ito. So, the Lord Jesus Christ is the light of the world, tayo rin we must shine our light. Amen? Amen. So, dito na tayo magtatapos. Whatever person allows to occupy his mind will sooner or later determine his speech and his actions. So like I said, kapag meron kang madalas na pinapanood na apektuhan yung iyong pananalita, yung paniniwala mo, yung mga kilos mo, hindi mo lang siya agad napapansin. This is the principle behind Philippians 4:8 na. Kaya nga dun isipin natin whatsoever things are lovely, pure, yun ang ating isipin. Ito rin ay sumasang-ayon sa 2 Corinthians 10:5 kung saan sinasabi siya, we must take every captive para gawin natin yung obedience sa Panginoon na lahat ng mga iniisip natin sang-ayon sa Panginoon Jesus. So kapag merong against the Lord, hindi natin yun magagamit. Hindi natin yun magagamit o hindi makakabuti yung bagay din para sa atin. So, yung scripture, hindi man sinabi, ito